15 pesos kada isang takal na kanin. Ordinaryong presyo na ito sa mga karinderya sa Metro Manila ngayon. Ayon sa tenderang si Beth, sakto lang ito upang hindi malugi at makabawi pa rin sa kanilang puhunan. Yung taka lang namin, sakto lang din. Kasi mahirap din pag bumaba kami tapos yung kuha namin ng bigas, taas baba yung minsan 5 pesos lang ang bababa, tapos tataas na naman. Isa sa mga campaign promise ng Partido Federal ng Pilipinas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkakaroon ng murang bigas sa bawat hapagkainan ng pamilyang Pilipino. Subalit batay sa bantay presyo ng Department of Agriculture, as of July 4, 2024, naglalaro sa 45 hanggang 52 pesos kada kilo ang regular milled rice. 48 hanggang 55 pesos naman ang well-milled rice. Ibig sabihin umaabot sa 1,125 hanggang 1,375 pesos ang kada isang sako ng bigas o 25 kilo. Dahil naman sa presyuhan ng bigas ngayon, marami sa mga kababayan hindi na afford makabili ng isang sako ng bigas. Sa kabila nito, hindi pa rin sila nawawala ng pag-asang matutupad pa rin ang pangakong murang bigas ng Marcos administration. Maring mangyari. Kaya lang, baka panandalian lang. Hindi naman sa maputang na mababa. Pinagkakasya lang yung budget eh. Hindi ko alam kung matutupad ba yun o hindi. Sana, ba? Kasi alam niyo sa mahihirap, hirap yung ganito na sitwasyon. Lalo na walang trabaho, magugutom tayo. Iba't ibang hakbang ang ginagawa ng administrasyon ni PBBM upang mapababa ang presyo ng bigas. Kabilang na dito ang pagbabawas sa pataw na buwis sa inaangkat na bigas. Sa pamamagitan ito ng Executive Order No. 62 na pinirmahan noong June 20, 2024. Layo nitong ibaba ang taripang ipinapataw sa inaangkat na bigas mula 35% patungong 15% hanggang taong 2028. Naasahan po namin dito, yung mga presyo po natin is well-milled rice, 25% broken, nasa mga 45 to 46 po. Yung naman mga regular meal po natin, ang brokens po, nasa mga 40 to 42 hanggang 43. At yung mga premium rice po natin, nasa mga 47, 48. Siguro po, pinakamahal na po yung 50. Gayunman, nagsumite ng isang petisyon sa Korte Suprema ang ilang grupo ng mga magsasaka upang hilingin ang paglabas ng Temporary Restraining Order o TRO sa pagpapatupad ng EO62. Sa Kongreso naman, isinusulong na amyendahan ang Rice Tarification Law o RTL. Pangunahing tampok sa panukala ang bigyang muli ng otoridad ang National Food Authority o NFA na makabili at makapagbenta ng murang bigas sa merkado. Gayon din ang pataasin ng halaga ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF na pondong nakalaan upang tulungan ang mga magsasakang Pilipino. Tayo po ay nasa gitna ng pag-amyenda ng RTL and for 2025, assuming po na 15 billion ang kakailanganin po natin to finance the RCEF fund for next year. Currently, we are at 22 billion as stated by the Bureau of Customs. Aprobado na ang panukalang amyendahan ng RTL sa House of Representatives, subalit dinidinig pa ito sa Senado. Habang hinihintay namang bumaba ang presyo ng bigas sa pandaigdigang merkado at maging epektibo ang pagbabawas sa taripa ng imported rice, inilunsad naman ng Department of Agriculture ang pagbebenta ng 29 pesos na halaga ng kada kilo ng aging buffer rice stock ng National Food Authority o NFA. Mabibili ang murang bigas sa Kadiwa Store sa Metro Manila at Bulacan ng mga nasa mahihirap na sektor, partikular na ang mga kabilang sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, gayon din ng senior citizens, persons with disabilities, at solo parents. Kabilang sa nakakabili ng murang bigas si Ma'am Julie, asawa ng isang senior citizen at taga Quezon City. Sinamahan ng UNTV News si Ma'am Julie na bumili at magsaing ng murang bigas. Ito yung 5 kilo ng 29 pesos na kada kilo ng bigas na binili ni Ma'am Julie kanina sa Kadiwa Center. Kung titingnan natin, medyo madilaw siya yung bigas na to. At kung aamuyin, wala namang masamang amoy, hindi naman siya mabaho. Target namang palawigin ang programa sa mga susunod na buwan upang makinabang ang nasa 6.9 milyon na mga pamilya. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.